Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siya ang ika-15 pumirma sa resolusyon para ihalal si Senator Francis Cheese Escudero bilang bagong Senate President, kapalit ni Senator Juan Miguel Zubiri. Ibinunyag naman ni Escudero na mabilis ang mga pangyayari sa pagpapalit ng liderato na pinlano nito lamang nagdaang linggo. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Sa ikalawang araw ni Senator Francis Escudero bilang bagong Pangulo ng Senado, inamin niyang Huwebes pa lamang noong isang linggo ay niluluto na ang plano sa pagpapatalsik sa pwesto kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ani ni Escudero, masakit man ang proseso ng pagpapalit ng liderato ay idinaan naman ito sa maginoong usapan. Ang pagpapalit ng Senate President is always arrived at through a gentlemanly conduct. Ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganon-ganon. Wala na ganon para hindi naman seamless pero at least mapayapa at hindi magulo. Thursday lang ako. Kahapon, emosyonal si Senator Bato de la Rosa sa pagbibitiw ng kaibigang si Zubiri. Pero ngayon, inamin niyang isa siya sa mga pumirma upang suportahan si Escudero. Ayon kay de la Rosa, naobliga siyang sumunod sa pasya ng mga kapartido sa PDP laban na sina Senator Francis Tolentino at Christopher Bongo. Kaya nadurog aniya ang kanyang puso para kay Zubiri. Nung sinaluduhan ako ni Migs, talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Kahapon, hindi itinago ni Zubiri ang pagkadismaya na tinalukuran siya ng mga kaalyado. I just felt heartbroken. Hindi sa posisyon, I'm not heartbroken because of the position. I'm heartbroken because of those who committed to be steadfast with us. We had the same ideals and all of a sudden hindi po biglang nawala po. Tinanong si De la Rosa kung may kinalaman ba ang Senate investigation sa PDEA leaks sa pagkakasipa kay Zubiri. Sa naturang investigasyon, kinakaladkad ng whistleblower ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng illegal na droga. Sa umpisa, ang sagot ni De la Rosa ay oo, may kinalaman ito pero agad din siyang kumabig. Kasama na rin yun. Although, tinanong ko ito kay Senator Cheese kung talagang yan bang dahilan bakit kinudita si Senator Migs dahil ba dyan sa hearing, sabi yan, no, hindi yan, wala yan sa rason dito. Giit naman ng bagong Senate President pro tempore na si Jinggoy Estrada, walang puwersang nagmaniobra sa kudita sa Senado. Walang outside forces. It is just among our colleagues here. Ang lumalabas kasi na bali-balita sa labas na ako raw ang nag-instigate, ako raw nag-initiate nitong kudeta laban kay Senator Migs. Hindi po totoo yan. Nagulat naman si Senator Joel Villanueva sa naging desisyon ni Senator Bato de la Rosa. So parang nagulat kami na parang hindi yung isa hindi. Klaro sa amin na our service in the leadership is based on the trust and confidence of our colleagues. So if you don't have the numbers, it's automatic dapat. Nagbitiw si Villanueva bilang majority leader pero hindi naman niya isinasara ang posibilidad na mamuno o maging parte ng minorya ng Senado. It's been talk about. So hindi na bago para hindi manggaling sa akin, no? But everything is possible. There are some committees being offered to me as well by the new leadership. Samantala, isa lang ang hiling ngayon ng bagong talagang majority leader na si Senator Francis Tolentino. Sa akin, hindi na natin pag-usapan yung kasi lalong mauungkat-ungkat at ayaw natin makadagdag sa kung ano man ang makakasakit. So let's move forward. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.